Magandang araw sa ating lahat at sa ating mga manonood. So ngayong araw, ready na ba kayong matuto kung paano kumita at pasarapin ang simpleng bagoong alamang? So ngayong araw, ituturo ko sa inyo step by step at yung mga sikreto namin na ginagamit dito sa aming napakasarap na bangus alamang na pwedeng-pwede nyo na pong umpisahan na pagkakitaan. Bali, umpisa natin dito sa ating alamang. So, meron tayong 5 kilos na bagoong alamang. Kung mapapansin nyo, wala tong kulay mga manay, pero ito po ay may timpla. Ito ay naburo. So, simple lang, tatanggalin natin yung mga shell, yung mga nakikita nyong lumot, yung mga halamang dagat na minsan nakasama, minsan meron pang stick, meron din minsan na mga sinulid or plastic. Kailangan natin yon tanggalin para po malinis quality yung ating produkto. So, bakit tayo gumagamit ng walang kulay na bagong alamang? Unang-una, mas nakikita natin na purong alamang at walang halong sapal. At the same time, makikita ninyo kung bago po o luma yung inyong bagoong alamang na nabibili. Mas maganda rin po talagang gamitin to kasi alam mo yon, yung quality ng ating bagoong alamang, nasusure natin na puro at walang halong sapal. Kasi kapag may mga kulay, hindi naman siguro lahat, pero kadalasan kasi kapag may kulay, may halo na pong sapal. So, pangit naman na yun ang gamitin natin sa ating bagoong alamang na may tendency rin na hindi maganda yung kalabasan ng ating produkto. Habang tinatanggal natin ang dumi, mas mahina meron tayong gamit na salaan na ganyan. Then, kapag natanggal na natin lahat, yung mga dumi-dumi na yan, or minsan may nasasama pang mga maliliit na mga diles, tanggalin nyo na rin. Tapos, eto, itatapon na natin to. Then, hayaan lang natin yan sa ganitong strainer. Tapos, ililipat natin ulit sa isang malaking lagayan. Binalik ko siya dun sa kawali na pinaglagyan kanina. Then, ito po ay ating huhugasan ng 2 beses. Depende rin po yan sa alamang na nabili ninyo. Minsan, sobrang dumi. Ay, no, kapag nasa strainer, mayroon pa kayo makikita na pinakakatas niya ng pinagburuhan. Ang bagong alamang mga manay, alam naman natin sobrang alat neto, no? Kaya kailangan natin tong hugasan para mabawasan yung alat niya. At the same time, malinisan din natin kasi hindi natin alam kung paano to binuburo. Kasi ang pagburo ng alamang mga manay, pagkahuli nito sa dagat, hindi na po nila to hinuhugasan, diretso na tong buro. Kaya may nakikita tayo minsan mga shell, di ba? Gagamit tayo ng salaan, gaya ng ginagawa ko, then wag niyong masyadong pigain. Yung sakto lang na matanggal yung nailagay natin na tubig para po hindi naman wala nang lasa yung ating alamang. Wag niyong pipigain kasi mawawala na po yung lasa ng ating alamang yan kapag piniga nyo. Kailangan yung sakto lang. Tanggalin nyo lang yung tubig na nilalagay ninyo. Kumbaga parang nauhugasan lang po ng maayos yung ating alamang. So kapag tingin ninyo talagang pangit yung nabili nyo, maitim-itim pa yung kanyang pinaghugasan, gawin yung 3 beses. At kailangan silipin nyo pa rin. Kung may nakikita pa rin kayong mga batong maliliit na pino, may mga shell, tanggalin nyo pa rin po. Kasi hindi natin naiiwasan, di ba? Kapag kumakain tayo ng alamang, aminin niyo minsan bigla tayo may makakagat na matigas. So, meron pa tayong mga hindi natanggal or hindi nakita na mga shell o bato na maliliit. So, gamit kayo ng salaan gaya ng ginagamit ko na to. Tapos, continuous nyo lang yung ginagawa ko. So, ganyan lang naman po kadali. Then, itong tubig na to na nakikita ninyo, hindi na natin to kailangan. Itatapon na natin yan. Ngayon sa mga magtatanong, baka naman mawala na po yung alat niyan. Hindi po. Kaya nga po, wag nyong pipigain ng todo. Kasi kapag piniga nyo yan ng maigi, wala na pong lasa yung inyong alamang. Para na rin kayong kumakain ng sapal nun mga manay. So, ibabalik ko lang siya ulit sa kawali. Then, hugasan ulit natin ng 2 beses. So, dito ang gagawin ko na, lalagay ko na siya dun sa strainer na malaki. So, hindi ko na siya yung katulad kanina na parang pinipiga-piga natin. Hahayain na natin siya na tumila doon or lumabas yung katas ng ating tubig na nilagay. So, nakikita nyo, tinatanggal ko pa yung mga nakikita ko na mga shell, maliliit na bato. So, kailangan ma-sure natin na malinis yung ating alamang. So, 2 beses ko lang tong huhugasan kasi dun sa aming binibilhan ay hindi naman ganun kaalat yung ating alamang. Okay, so ito po ay atin nang itatapon. Then, ilipat natin sa ganitong strainer na malaki. Mas maganda pag meron kayong ganito. Tapos, hayaan nyo lang to ng at least mga 30 minutes para po talagang lumaglag yung tubig na nailagay natin. Then, set aside muna natin. So, dito naman tayo sa ating bangus kasi
tayo ay gagawa ng sardines bangus. Ito yung ilalagay natin sa ating bagoong alamang. So napakasimple lang. Ito po ay mahigit 2 kilo. So kulang-kulang 3 kilo to mga manay. So ikat nyo po ng ganito. Tatanggalin nyo yung pinaka bituka niya. Huwag nyo nang tanggalin yung kaliskes mga manay. So maglalagay ako sa kulang ng 3 kilo. Maglalagay ako ng mga 2 1/2 na tablespoons ng asin. So, 2 kutsara at kalahating asin po. Then, tanggal po ang ulo dyan. Hindi ko rin sinama yung mismong yung dulo ng buntot. Tinanggal ko rin. Pero nasa inyo kung gusto nyong isama. At bababara natin to ng maraming tubig. Sa tubig wala namang sukat. Basta napailubog nyo po ng maigi yung inyong bangus. Kailangan lubog silang lahat. Haluin lang natin ng konti. Ganyan lang. Then, ang gagawin natin dito ay hayaan po natin to ng mahigit 1 oras. Habang ito ay nakababad, tayo muna ay magluluto ng ating bagoong alamang. After a few minutes, balikan na natin ang ating alamang na pinatila sa ating strainer at makikita ninyo, di ba? Lumabas na yung mga tubig neto. Kanina nagtanggal din ako. So, hindi na natin kailangan yung tubig na yon. Mag-ready na tayo dito ng bawang. So, diskarte mga manay para mas mura, makatipid at mas mabilis ang kilos. Gamit kayo ng bawang na wala ng balat. Kasi mas mura tong nabibili sa palengke para mas mabilis po yung ating trabaho. So, ang timbang nito ay 300 grams. I-chop natin siya ng pino. Gamit kayo ng food processor gaya ng ginagamit ko. Ngayon kung wala, pwede rin naman ng mano-mano. Pinuhin nyo lang po ng maigi or nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong slice. Then, kapag napino nain lang, kagandahan pag may gamit tayong ganito, segundo lang, ma-achieve na natin. So, hindi tayo masyadong hirap sa trabaho natin. Mas napapadali yung ating paggawa or pagluluto. So, ganyan siya kapino mga manay. Ayan. So, lagay na natin to sa ating pinggan. Kasi marami-rami to. Ilipat na natin dito. Then, isusunod na natin dito ay yung bawang naman. Ayan, oh. Mas maganda kasi kapag pinong-pino para kapit na kapit sa ating alamang. Okay, so set aside muna natin to. Kita nyo? Diba? Ang ganda ng pagkakapino. So, isunod naman natin ang sibuyas. Bali sa sibuyas natin, gagamit lang ako dito ng 200 grams na sibuyas. Mas mainam po kulay pula para po matapang, mas malasa sa ating bagong alamang. Then, pinuhin lang din natin. Ngayon, kung wala ulit kayong ganito, food processor, pwede rin po ang mano-mano. So, dito kasi napapadali po yung trabaho ko mga manay kasi ako lang din naman ang nagluluto. Ayan. Segundo lang, wala pang 1 minuto mga manay. Pinong-pino na talaga yung ating sibuyas. Itong gamit kong food processor, na-review ko na to mga manay. Napakamura lang nito, nasa 700 plus lang yata to. Tapos ang dami ng function nito na pwede nyo talagang gamitin sa inyong kusina. Heavy duty pa. So, napino na natin. Okay na po ang ating panggisa. So, pwede na tayong mag-start na magluto. So, kailangan natin ng malaking-malaking kawali at ito ang ating gamit na mantika, canola oil. So, bakit canola oil? Unang-una, sinabi ko na rin to sa ating chili garlic. Ang canola oil po ay hindi natutulog yung ating mantika. Kahit ilagay natin sa ating chiller, sa freezer. So, kapag gusto natin kumain ng alamang, hindi na natin kailangan pang mag-init. So, hindi na tayo madidismaya na kapag gusto natin kumain ng alamang, may kita mo, naninigas yung mantika, di ba? Parang ayaw mo nang kumain. So, ito yung magandang quality ng oil na pwede nyo pong itry. So, bali itong aking mantika na to ay nabawasan na. 2 litro yung ganito kalaki. Nabawasan na to ng 1 cup, kaya ito po ay tumitimbang lang na ang nilagay lang natin dito is 1.8 litro ng canola oil. So, yung 1 galon na gano'n, na 2 liters, bawasan nyo lang po ng 1 cup. Then, wag nyo pong hihintayin na uminit yung inyong mantika. Ilagay nyo na kagad yung bawang. So, nabanggit ko na rin to, ba't ko nilalagay kagad yung bawang? Para po maiwasan na bumula siya at may tendency na umapaw. So, mahirapan tayo yan. I-control natin kapag yan po ay biglang bumula. Dire-diretso po yan. So, pag ganun ang nangyari, patayin nyo lang yung apoy para kumalma po yung init ng ating mantika. Then, continuous lang din po ang paghalo. I-check nyo lang, halu-haluin ninyo, tas may kita nyo naman unti-unti na lumulutang yung ating bawang. Ayan o. Kasi nag-i-start ng uminit yung ating mantika.
So, lulutuin lang natin to sa katamtamang apoy. Dito sa ating recipe ng pagluluto ng bagoong alamang, napakadali lang po itong lutuin mga manay, lalo na kapag nagamay nyo na. Huwag niyo lamang pong iiwanan para po hindi masunog ang ating bawang. So, hindi naman natin kasi kailangan i-golden brown tong ating bawang. Kailangan lang lumabas yung kanyang aroma. Ngayon po, kapag nakita nyo na lumutang na lahat yung ating bawang, so pwede na tayong mag-timer dito. O orasan nyo to ng mga 4 minutes lamang po, tas makikita nyo yan po ay bubula sa init. Then, eto na, makalipas po ang 4 na minuto, nakikita nyo parang kumukulo yung ating bawang. So, continuous lamang ang paghalo. Napakabango nito, pero kahit na mainit na yung ating mantika, hindi pa nag-golden brown yung ating bawang na nilagay kasi katamtaman lamang po ang init. So, kailangan pa rin dito haluin ang haluin. So, kung mapapansin nyo yung ating ibang video dito ay mabilis. So, fast forward ko na po para hindi naman po kayo mainip. Dahil naka-step by step naman tayo. Then, pagkatapos nyan, pwede na tayo ditong maglagay ng ating sibuyas. So, ilalagay natin lahat ang sibuyas. Dahan-dahan lamang po para hindi kayo matalamsikan dahil mainit ang mantika. Then, kailangan po ilayo na lang din po natin ang mga bata, lalo na kung dumudungaw. At kung magtatanong din kayo na, Manay, bakit sobrang dami ng mantika? Huwag po kayong mag-alala kasi malaki po ang naitutulong niyan para po ma-maintain po ang quality ng ating alamang at the same time, makaiwas din po sa amag. So, ito po ay lulutuin pa rin natin, continuous ang paghalo hanggang sa lumabas na po yung aroma din ng ating sibuyas at mag-transparent. Then, kapag ganito na yung kanyang itsura, ayan. So, dito, dahan-dahan ko na pong ilalagay or ibubuhos dito yung ating alamang kanina na dinray natin. Siyempre, kung ganito po karami ang inyong lulutuin, mas mainam na meron kayong katuwang para kapitan din ang inyong kawali para ma-sure natin na hindi siya yung gumewang o baka mamaya kasi magkameron ng disgrasya. Kaya kailangan meron kayong tagahawak ng inyong kaserola o kawali. Then, halu-haluin lang po natin. So, bali dito mga manay, kailangan i-ready mo na ang inyong braso dahil talagang walang tigil to na paghalo. Bakit kailangan po na hindi bitawan ng paghalo? Dahil ayaw natin na masunog ang ating alamang. Kailangan po pantay. So, bali ang ginagawa natin ay nagsasangkutsa muna tayo para po madrain yung tubig na nasipsip ng ating alamang. Para maiwasan po na mapanis. Kailangan po lutuin po natin ng maayos ang ating alamang. Sa katamtamang apoy pa rin. Kapag nagluluto ako ng ganito mga manay, talagang tagaktak ang pawis ko. Kasi talagang mahaba-haba talaga ang oras. At kailangan talagang may katuwang kami kapalitan ka para po hindi manakit ang iyong likod. So, hinahalo ko pa rin. Bali, ito ay ating sasangkutsahin ng 10 minutes na wala pong tigil. Kaya kailangan haluin ng haluin. At napapansin nyo, lumulutang yung ating mantika, di ba? So, ibig sabihin, nababawasan na yung ating, yung tubig ng ating alamang. Then, dito po, makalipas po ang 10 minuto na aking paghahalo na walang humpay. So, pwede na tayo maglagay ng 2 cups ng suka. So, any brand ng suka ay pwede nyong itry. Ito yung nakakatulong para tumagal, hindi mapanis kagad yung ating alamang. Huwag po natin hahaluin, hayaan po natin ng 5 minuto. Then, after 5 minutes mga manay, saka po natin hahaluin ng dahan-dahan. So, bakit kanina hindi natin hinalo? Para po maluto at hindi mahilaw ang ating suka. Kasi po malaki ang naitutulong neto sa ating produkto para iwas ang amag, iwas ang panis, nakakatanggal ng lansa, at mas sumasarap ang ating bagoong alamang. Kailangan lutuin sa suka. Kaya kung napapansin nyo, kanina inuna ko munang igisa para po matanggal yung excess na tubig na nasipsip ng ating alamang bago ko naglagay ng suka. Para po talagang purong suka na yung nasisipsip ng ating alamang. So, continuous pa rin ang paghalo nito. Then, iiwanan ko lamang to ng saglit ng mga 5 minutes ulit bago natin babalikan. Then, after 5 minutes mga manay, dito maglalagay na po ako ng 1 kilo ng brown sugar. So, ito po yung pulang-pulang asukal na nabibili sa palengke. So, huwag kayong mag-alala mga manay. Alam ko marami magtatanong sa inyo, bakit 1 kilong asukal yan? Baka mamaya arnibal na yan.
Saktong-sakto lamang po ang timpla niyan kasi 5 kilo po ang ating alamang at yan po ay sobrang alat. So, ito pong ating asukal, ito yung preservatives natin para po kahit hindi na tayo gumamit ng mga MSG, mga pampalasa, asukal po ang magpapasarap ng ating alamang para hindi siya sobrang alat, naglalaban yung tamis, then anghang mamaya pag naglagay na tayo ng ating labuyo. Then dito, dahil nailagay na natin ang ating asukal na pula, so hahaluin po natin to ng hahaluin hanggang sa makaabot tayo ng 20 minutes ng paghahalo sa katamtamang apoy. At kung mapapansin nyo, mas dumami na yung mantika niya, no? Kasi nawala na po yung tubig at naluto na rin yung ating suka. So, normal lang po na maraming mantika yan. Huwag kayong mag-alala dahil dun sa ating mga bote, kakailanganin po talaga natin na may oil sa ibabaw yung ating alamang. Ngayon, kung nag-aalala kayo, pwede nyo naman yan bawasan. Nasa inyo yan kung gusto nyo bawasan. So, lulutuin ko lang to. Hahaluin ko ng haluin hanggang sa umabot tayo ng 20 minutes. Eto na mga manay, makalipas po ang 20 minutes. So, mula sa umpisa, naka 44 minutes na akong nagluluto rito mula sa paggisa ng ating bawang. At kita nyo naman, napakaganda na ng ating alamang. At lumutang na yung ating mantika na nilagay. So, continuous pa rin ang paghalo. So, dito maglalagay na po ako ng labuyo. Ito ay optional ha. Kung ayaw nyo ng may anghang, huwag kayo maglagay ng labuyo. Dahil ito ay sweet and spicy bangos alamang, maglalagay tayo ng labuyo. So, naglagay po ako rito ng 100 grams ng, ito po ay, tawag dito, labuyo. Chinap ko lang ng ganito kaliliit. Pwede nyo rin yan i-blender para talagang pinong-pino, para mas mabilis. Pero ako, ganito yung ginawa ko para nakikita siya talaga na may sili. Then, pwede nyo pa yan bawasan kung ayaw nyo naman ng sobrang anghang. Pero ito po ay saktong-sakto lang. At yung ating mantika, ayan, mas lumutang na siya mga manay. Kasi the more na tumatagal yung luto natin, iibabaw na po yung ating mantika. Ibig sabihin, maganda po ang pagkakaluto ng ating alamang. Unti-unti na po na nadidrain yung liquid na or tubig na nasipsip ng ating alamang at naluluto ng maayos. So, kailangan po ganyan. Kapag nakikita nyo po yan na parang bumubulak-bulak pa na parang may tubig, sabihin hindi pa po luto ang inyong alamang. Ngayon, mula dun sa pagkalagay ng ating labuyo, tayo po ay mag-ooras. So, kailangan natin kasi maluto naman ng maayos yung ating labuyo para naman po hindi to yung mapanis. Kasi magtutubig yung ating labuyo kapag hindi po naluto ng tama. Yan naman yung makakasira sa ating alamang. So, mag-count kayo ng 15 minutes na niluluto sa katamtamang apoy lamang po at pwedeng-pwede na tong iserve. At eto na mga manay, makalipas po ang 1 oras mahigit nating pagluluto. So yung na-count ko sa inyo na minuto is umabot ng 59 minutes plus pa yung mga hindi pa natin na isasama. Syempre habang naghahalo ako, nagka-count pa yan, di ba? Habang nagdadaldal ako rito. So meron po akong timer doon kaya umabot yun ng 1 hour and 10 minutes. So dito naman, eto naman i-ready na natin itong ating bangus. Ito yung kaninang binabad natin. So gagamit tayo rito ng pressure cooker. Ang gagawin natin, palalambutin natin to. Kung wala kayong pressure cooker, kapag kaldero o kaserola, mas matagal nga lang pong palambutin. Pag pressure cooker, saglit na saglit lang. So, una nating ilagay dito, pagsasamahin ko ang sibuyas at bawang. Bali, gagamit ako rito ng 2 malaking sibuyas, tapos 1 buo na bawang. Yung 1 ulo ng bawang mga manay. Then, ilagay ko siya sa ilalim para ito yung magiging patungan ng ating bangus para hindi naman siya mahirap tanggalin. Hindi siya dumikit sa pinakasahig ng ating pressure cooker. Isasalansa natin yung mga bangus. Hindi ko na siya hinugasan mga manay para po hindi matanggal yung kanyang timpla dahil meron na siyang kapit na alat mula sa asin na nilagay natin. Pero hindi naman ganun kaalat. So yan, kailangan patiktikan nyo lang para matanggal po talaga yung excess na tubig na kanyang nasipsip. Tapos isalansan nyo lamang po ng naaayon sa inyong kagustuhan. So nakita nyo yung buntot, ayan o, tinanggal ko lang yung pinaka-asin talagang buntot ng bangus, hindi ko na yun pinasama. Tapos sa ulo, pinatanggal ko na rin yan para po talagang asin puro laman na yung may lalagay natin sa ating mga bottle. So, bali yung pong kulang na 3 kilo na bangus,
Ang cut na po na nakuha ko sa bawat hiwa na yan, umabot po ng 35 pieces na cut. So, kung yung bottle mo ay 35 pieces, saktong-sakto to. So, sinosobrahan ko rin po yung pagluluto ko kasi pag nagbabattle ako mga manay, yung mga anak ko, gustong-gusto rin nila tong alamang namin. Kesa nagbubukas sila ng paninda ko, nagbabayad tuloy ako, kaya nagpapasobra ako. Then dito, titimplahan ko siya ng isang pack na maliit na oyster sauce. So, any brand ng oyster sauce, pwede rin po naman ang liquid seasoning, 2 tablespoons, or pwede rin ang mga granules na nais ninyo. Naglagay ako ng laurel, 2 pirasong dahon, tapos 1 1/2 teaspoon ng pamintang durog. Pwede rin naman ang buo. Then maglalagay tayo ng 1 cup ng canola oil. Ayan, yung ginamit natin na oil sa ating alamang, ganun din yung gagamitin natin dito para po hindi natutulog ang mantika. Then magsasabaw tayo or maglalagay tayo ng tubig. So, ito naman yung makakatulong para maiwasan na masunog yung ating papalambutin. Bali, maglalagay ako rito ng 1 1/2 cup ng tubig. Ayan, hindi siya apaw mga manay. So, pwede na po ito. Then, tatakpan natin to at isasalang natin sa ating kalan. At ito po ay ating lulutuin sa katamtamang apoy lamang ng 1 hour and 10 minutes din po. Kagaya ng oras, minuto ng pagluluto natin ng ating bagoong alamang. So, hayaan muna natin yan. Dito naman tayo sa ating mga bottle. So, eto mga manay, napakadali lang. Naituro ko na rin kung paano sterilize ng ating mga bottle. So, pwede kayong gumamit ng oven. Pag ganito kalalaki po, pagkatapos nyong sabunan, hugasan, itataob nyo po sa ganitong tray. Tapos, ilagay nyo sa inyong oven. Ibibake nyo po sa 100 Celsius ang init. Pero pag ganitong kalalaki, umaabot po to ng 20 to 25 minutes hanggang sa matuyo. Ngayon, itong takip, huwag nyo isasama gaya ng sinabi ko sa ating chili garlic. Pakuluan nyo lang po to ng 5 minuto, then okay na po yun, punasan. So, eto, ang gagawin ninyo kapag isasalang nyo sa inyong oven, dapat nakataob para po matuyo po yung loob. Then, kailangan, after 20 to 25 minutes, buksan po ang takip ng ating oven para po sumingaw at hindi siya mag-moist. Ngayon, kung papakuluan nyo naman, pakuluan nyo po ng 20 to 25 minutes din sa mainit na tubig. So, dito, dahil pumipito na yung ating pressure cooker, ang gagawin po natin, hihinaan na po natin ang apoy. So, kailangan po katamtaman na lang para po hindi masunog yung ating niluluto na bangus sa loob. So, ganyan po kahina. Ayan. Ganyan lang. Tapos, orasan nyo po ng 1 hour and 10 minutes. Kailangan di susobra doon. Bali, hahayaan lang po natin to na pumito ng pumito hanggang sa makuha natin yung 1 hour and 10 minutes. Then, 1 hour and 10 minutes, ang gagawin na natin para mabuksan po yung takip ng ating pressure cooker, gagamit tayo dito ng gunting or kung ano yung pwede nating ipangangat ng kanyang pinakapito para po sumingaw. So, hindi kasi natin to pwedeng buksan ng biglaan. May tendency na pwedeng umangat yan bigla at tumama sa mukha ninyo. Pwede kayong madisgrasya. So, kailangan pasisingawin nyo muna yung init mula dun sa loob. Kailangan mailabas yan para mabuksan po natin ng maayos yung ating takip ng pressure cooker. So, kailangan nyo po ito kung ito yung gusto nyong pasuking negosyo. Then, hanggang sa makita po natin yan na wala nang lumalabas na usok bago natin bubuksan. Ngayon, pwede na natin buksan dahil wala nang sumisingaw at ayan o, nakita ninyo. So, mas madali siyang buksan kapag napasingaw na natin yung init na galing sa loob at eto na, yung ating bangus mga manay. Napakaganda ng pagkakaluto at napakabango. So, pwedeng-pwede nyo na talaga tong ulamin. At eto ang gagawin natin, papalamigin lang muna natin para makuha po natin ang buo at hindi madurog. At makalipas nga po ang ilang oras nating paghihintay, itong ating alamang ay malamig-lamig na. So, pwede na natin itong ilagay sa ating mga bote o ating mga jar. Then, nakaready na rin yung ating bangus na napalamig na rin natin. So, hinahalo-halo ko lang. Napakaganda ng pagkakaluto, oh.
So, wag niyo po talagang lalaksan ng apoy kung ayaw niyong masunog ang inyong alamang at hindi maganda ang kalalabasan. So, dito maglalagay na ako ng mga bangus sa ating mga bote. So, ganyan. Kailangan palamigin nyo mga manay yung inyong bangus para po makuha nyo ng buo. Kasi kung pipilitin nyo na tanggalin na kaluluto lang, malalambot pa po yun at may tendency na pwedeng madurog. Naglalagay lamang po ako ng tigi-isang hiwa kada garapon. Pero nasa inyo, gusto nyong dalawahin, pwede rin naman. So, kayo yung masusunod. Pero kailangan i-costing nyo rin para maiwas na kayo po ay malugi. So, kailangan i-costing natin bawat sangkap na ating ginagamit. Ngayon, natapos na tayo maglagay ng ating mga bangus sa ating jar. So, pwede na tayong maglagay ng ating bagoong alamang. So, mas mainam gumamit kayo ng ganitong imbudo. No-order lang to online para po mas mabilis at hindi na kayo mahirapan. Dire-diretso ang daloy. Hindi nyo na kailangan suksukin dahil malaki yung kanyang butas. At maglagay lang kayo ng sapat na kailangan o kung saan lamang po dapat ang hangganan ng inyong alamang na ilalagay sa bawat garapon para pare-parehas po ang laman. Ngayon, kung makikita ninyo na purong laman, tapos wala pang oil, pwede nyo naman pong bawasan yan, tapos mamaya papalitan natin yan ng oil. So, ayun po yung magiging tulong mamaya ng ating mga mantika na nakikita nyong nakalutang sa ibabaw. Kasi pag ganyan purong alamang, hindi naman po magandang tignan. So, kailangan may halo rin pong oil para po maganda po natin at presentable po natin na madidisplay ang ating mga alamang. So, lagyan lang natin ang mga jar. So, ito babawasan ko. Ayan. Ganyan lang mga manay. Pwede nyo rin pong timbangin para po tingin ninyo pare-parehas din po ang timbang. Lalo na kung gusto nyo talaga ay yung ma-sure natin yung quality ng ating produkto. Timbangin nyo po ang bawat garapon. Then, lagyan lang natin ng oil. Mamaya yung mga binawasan natin na alamang. So, dito po mga manay, nakaka-enjoy po kapag ginawa nyo to. Kasi ang kagandahan sa ating bangus bagoong alamang, matagal po itong masira. Umaabot po ito ng 6 months, lalo na po kapag maayos ang inyong pagkakaluto at maayos ang preparasyon. So, kailangan mas mainam na malinis lagi. At the same time, na-sterilize natin ang mga garapon. At kapag maganda po ang klema, wag po natin ilalagay sa mga mainit na lugar dahil tumatagal din po ito, umaabot pa minsan ng 8 months. Basta po maganda po yung pagkakaluto ng ating alamang. So pupunuin po natin lahat yan, tapos lagyan lang natin ng oil. Yung tingin ninyo kailangan po. So babalikan ko yung iba dyan. Tatapusin ko lang to. Then once na okay na, ayan, nalagyan na natin lahat. Then, nalagyan na rin natin ng oil sa ibabaw. Kita nyo, konti lang naman yung oil na nasa ibabaw, di ba? Ngayon, kapag nakikita nyo naiipit yung inyong bangus sa ilalim, suksukin nyo na lamang po gamit ang malinis na kutsara. Then, huwag kakalimutan, bago natin yan tatakpan, gumamit po kayo ng tissue towel. Punasan po yung pinakalabi o yung unahan ng ating garapon para po maayos po natin matakpan. So, ayan po ay nakakatulong para maiwasan yung maglilik yung ating alamang. Pwede kasing maglik yan, lalo na kapag nakataob, nakatumba, lalabas po yung oil. So, hindi naman po maganda. So, kapag napunasan po natin palibot yung mga labi na yan, saka po natin isa-isa na tatakpan ang bawat garapon ng ating alamang. Ngayon, tatakpan na natin dahil tapos na tayong magpunas ng mga labi ng ating garapon. So, kailangan po siguraduhin nyo po na talagang nakalak ng maigi dahil ito po ay ating papakuluan. So, yes po, i-sterilize pa po natin ng pangalawang beses para po mag-lock ang takip ng ating alamang. So, yun po ang nakakatulong para tumagal ang ating produkto. So, dito mga manay, nakaredy na ang aking napakalaki na kaserola. So, dito isasalansan natin isa-isa ang ating mga alamang na nakagarapon. Bali, ito po ay ating papakuluan dahil ito po ay malalaki, hindi gaya ng ating chili garlic na maliit. So, dito mas mahabang oras po ang ating pagpapakulo. So, lalagyan po natin to ng tubig mamaya, no?
So wag po kayo mag-aalala mga manay na baka isipin nyo ay baka pumutok, mabasag yung ating mga garapon. Hindi po. Basta piliin nyo po yung garapon na ganito ang takip. Ito po ay pwedeng pakuluan. So naglalagay na ako rito ng tubig. Kailangan po ang tubig ay lalagpas sa takip ng ating garapon at isalang natin sa ating kalan hanggang sa mapakulo po natin. So once na kumukulo na, ayan nakikita nyo kulong-kulo na no? Hinaan lang po natin ang apoy sa katamtaman. Tapos, yan po ay hayaan po natin ng mga at least 30 minutes bago natin hanguin dito sa ating pagpapakulo sa tubig. So, hayaan po natin yung kumulo ng kumulo para ma-sterilize ang ating alamang. Ngayon mga manay, makalipas po ang 30 minutes, so pwede na natin tong hanguin isa-isa. Kailangan po ay mag-ingat ha dahil mainit ang tubig. Gumamit kayo ng ganitong panipit. So, napakita ko na po ito sa paggawa ko ng aking chili garlic. Na-order lamang din po ito sa online para po hindi kayo mahirapan magtanggal ng ating bagong alamang sa mainit na tubig para hindi kayo mapaso. So, paisa-isa po ang tanggal. So, ang nakakatulong po kaya tayo ay nagpapakulo, nabanggit ko na rin naman to sa ating pagluluto ng chili garlic. Once po kasi na kumukulo yung ating alamang o yung ating produkto sa tubig at napakulo natin sa bote yung ating produkto, yun po ay maglalabas ng hangin sa loob ng bote na magiging dahilan para po mag-lock yung takip. So, yung paglalak po ng takip sa loob ay yun po ang nakakatulong para tumagal po ang buhay ng ating bagoong alamang. So, kailangan na kailangan po ito. So, wag niyo pong kakalimutan, hindi po to pwedeng i-skip. Pera na lang kung kakainin niyo yung inyong alamang ng 1 linggo, pwedeng-pwede po. Pero kung gusto niyo ay umabot siya ng 6 months, kailangan dumaan po sa ganitong proseso. Yung pakuluan niyo po siya ng 30 minutes to 35 minutes sa mainit na tubig. Then, pagkatapos natin mapakuluan, mga manay, eto na. So, yan po ay nagmamantika pa, no? So, yan po ay ating papalamigin dahil bukas po. So, dahil gabi na to mga manay, bukas ko na lang siya babalikan. Ito po ay aking huhugasan isa-isa. So, yes po, maghuhugas tayo para po matanggal po yung mga oil na dumikit sa ating garapon. At dahil po, ayan ay mainit pa, kailangan din natin na palamigin. Huwag niyong hugasan na mainit pa kasi may tendency na mag-crack yan. Good morning mga manay. Ayan, maaga akong nagising para po hugasan tong ating bagoong alamang. So maghuhugas na tayo. Sige po, ito ay ating sasabunan. So gumamit po kayo ng mild soap, yung panghugas po talaga ng pinggan. Then hugasan niyo po yung palibot. Ganyan sa ginagawa ko. So wag kayong mag-alala, hindi po papasok yung sabon na yan o tubig na yan sa loob ng ating alamang kasi nakalak na po yung ating alamang. Kaya po, sure na sure yan. Basta, sure nyo po na pinakuluan ninyo. Nakakatulong po ito para po gumanda yung labas ng ating garapon. Hindi siya yung ma-oily at hindi rin madulas na may tendency syempre na mabasag, di ba? So, pwede naman ninyong punasan ng towel na malinis pero hindi pa rin natatanggal kasi yung dulas kapag ganon. Kaya mas maganda po talaga na ganito. Hinuhugasan ko po talaga. Then, pagkatapos po natin mahugasan, atin pong babanlawan ng mabilisan. Hindi naman to kailangan ibabad sa tubig mga manay. Basta mahugasan lamang po ng maayos. Ganyan lang para matanggal yung kanyang dulas. Ayan. So may kita nyo naman po kapag nahugasan, malinaw yung bote, maganda pong tignan at presentable yung ating mga garapon. Pagkatapos natin mahugasan, syempre mabanlawan, pupunasan po natin yan ng malinis na towel, malinis na pamunas na meron kayo dyan sa inyong bahay. Punasan ng maigi, yung wala po talagang as in basa yung ating garapon. Ganito lamang po. So dahan-dahanan lang natin, baka po madulas kayo at mabasag, sayang naman. O, di ba? So, gaganda pa po yan kapag nakapahinga. Makikita nyo po. So, pupunasan ko muna lahat. Isa-isa tong ating garapon. Then, pagkatapos po natin mapunasan yung ating mga garapon, ang gagawin po natin, ayan, tuyong-tuyo na to. So, maglalagay na tayo ng ating sticker label. Ito po, na-order lang online mga manay. Pwede kayong mag-check para po ilagay yung inyong pangalan na gusto nyong ilagay sa inyong mga label. So, magdidikit tayo sa bawat garapon natin.
Ganyan lang kasimple, meron na kayong napakagandang produkto na bangus alamang sweet and spicy. So naglalaban ng tamis anghang na talaga namang mapapasipol ka sa sarap, o di ba? Nag-ano pa talaga. So lagyan lang natin bawat isa. Konti lang tong label sticker ko mga manay kasi waiting pa ako sa aking mga order dahil talagang eto pong pinapak ko na to, itong inaayos ko na to, may mga order na to mga manay. As in talagang sinasaglit lang ng mga customer ko dahil nga sabi nila eto pa lang daw ulam na. Talagang napaparami sila ng kain kasi pwede mong ipares kahit saan. Meron kang nilagang gulay, meron ka diyang ang tawag doon, may prito kang isda, pwede rin. Kapag wala kang ulam, eto pwede rin kasi hindi siya ganun kaalat. Naglalaban nga yung tamis anghang na napakasarap lalo na pag sasawsawan mo ng mangga, santol, singkamas, o di ba? Talaga namang mapaparami ang kain mo. So, nakapagdikit na ako. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, dahil nakapaglagay na tayo ng ating mga sticker label, ayan, di ba ang gandang tignan, presentable po kapag nalilinisan yung ating bottle. So, maglalagay na tayo dito ng sealer. So, etong sealer na to mga manay, libre lang to sa garapon na inyong mabibili. Lalo na kung per box. Kaya kung papasukin nyo tong negosyo, kailangan box-box po yung inyong orderin para makamura kayo. Tapos libre na yung sealer nun. Binibigay na nila. Pwede rin kayo mag-order online. So, maglalagay na tayo sa bawat bote. Tapos, yung pinaka nakikita nyo na yan, na nakausbong na yan, kailangan yan yung nasa taas. Kasi yun yung susungkitin natin kapag bubuksan na natin yung bottle. Then, lagyan ko pa yung iba bago ako mag-start na mag-seal. At syempre mga manay, sa ating pagsisil ng bawat garapon, kakailanganin natin dito ng hot air gun para masil yan. So, ayun yung maglalak ng ating mga sealer na nilagay na to. So, eto, na-order lamang po ito online. Ngayon, kung wala kayo neto, pwede naman po yung blower na pambuhok, pwede po yun. I-set nyo po ng high para talagang mainit yung lalabas. Pero pag ito yung gamit nyo, medium lang po kasi sobrang init neto mga manay. Then, dahan-dahan po, yan. Isisil natin paikot para po talagang kapit na kapit. So, kaya tayo nagsisil para po, ito yung nakakatulong para hindi masiksikan ng mga alikabok or pasukin ng insekto yung bawat gilid ng ating garapon. At habang nagsisil po ako rito mga manay, sasagutin ko na ang inyong mga katanungan para sa ating costing ng inyong umpisahan na pagkakitaan. So, bali ilalagay ko na lamang po sa aking screen yung kompletong sangkap na aking nagamit para dito sa ating pagluluto ng bangus alamang, sweet and spicy. So, unahin natin sa 5 kilo na alamang na aking nagamit. Balin po ay 200 pesos, pumapatak na 40 pesos ang aking bili bawat 1 kilo. Gumamit din tayo ng onion, 230 grams. Sinama ko na rin yung ginamit ko sa ating bangus sa pagluluto. Then, 310 grams na garlic. So, 45 pesos yon. Yun din na sinama ko na rin yung ginamit ko sa ating bangus sa pagluluto. Naglagay tayo ng bawang at sibuyas doon, di ba? Then, 2 liter ng canola oil. So, ang halaga nun is 235 pesos. 150 grams na labuyo, 30 pesos. 1 kilong sugar na pula, 85 pesos. Then, meron din tayong black pepper na piso lang. 2 tablespoon na oyster sauce, 8 pesos. Naglagay din tayo ng laurel, 2 piso din yon. Then, para sa ating bangus, 2.8 kilograms, kumbaga kulang 3 kilo, pumapatak yun ng 420 pesos ang aking bili. Pagkatapos, gumamit tayo ng suka na 2 cups. So, any brand naman nun. So, 20 pesos ang costing ko doon. At yung ating 30 pieces na jar na 120 ml ang sukat. So, 18.75 pumapatak ang bawat isa nito. Then, tinimes ko siya sa 30, kaya 565.5. So, meron tayong 50 centavos na butal. At para naman sa ating electrical, gas, etc. Syempre, paghuhugas natin, lahat-lahat yon. So, nag-costing lang ako doon ng 200 pesos. Then, para sa ating sticker label na 65 pesos kapag nalagyan nyo to lahat. So, pumapatak lang 65 pesos yung aking gastos doon. So, ayan mga manay, i-times natin yung total. So, 30 pesos times natin sa ating puhunan, na ang puhunan po ng ating nagamit para dito sa lahat-lahat na sangkap sa ating alamang, ay pumapatak po na 1,918 So, ang gagawin natin is i-divide natin yung 30 bottle centavos sa ating puhunan na nagastos.
pumapatak po na 63 pesos ang puhunan ng bawat isang bottle. Yung pinakita ko sa inyo mga nakalagay sa jar na malalaki, so yun po ay tinatabi ko para dito sa bahay para hindi na kami magbubukas ng ganitong nakabattle dahil ito po ay in-inventory ko para nakikita ko yung kita. So, isipin nyo, 63 pesos ang puhunan ng bawat isa na to. Then, pwede nyo itong ibenta ng 160 pesos. So, isipin nyo na lang sa 160 pesos. I-minus natin ang 63 pesos na puhunan. Dito ay makikita nyo kung gaano kalaki ang pwede nyong kitain sa kada isang jar ng ating bangus alamang. At talaga namang kada isang bottle ay pwede kayong kumita ng 97 pesos at pwede nyo pa yan babaan. At ayan na nga po mga manay, nilagay ko na sa aking screen kung magkano yung pwede nyong kitain para dito sa ating recipe. Sana po ay itry ninyo at malaking tulong to na pwede nyong ipamana sa inyong mga anak at talagang matagal nyong pagkakakitaan. So sabay-sabay po tayong kumita. Maraming salamat sa inyong panonood.